Bakit hindi ko to magawa? Hala. Ay! What a save! Uy! Ayaw mag-straight ng kanan ko. Nakakainis. Nagigigil na ako. Good morning. Antok pa. Ayun na si Erpat, dumating na. May bagong X4. Mag-vlog na rin. Iniwan niya yung X2 niya sa akin kasi di niya nagagamit. So may bumili ng X4. Wala po. So for today, punta tayo ng riding school by Mel Aquino sa May Rizal. So first time namin to, magpa-practice kami ng enduro. Hindi siya track type yung ituturo nila doon. So this time mag-i-invest tayo sa skills natin. Hindi puro budol ng gear. So tara, simulan natin itong vlog. Let's go! Excited ka? Naku, pag sumemplang ka pa dito, di man lang tayo umabot doon. Palong-palo si Erpat excited. Excited matuto. Siya yung may gusto talaga mag-wheelie. So nadamay lang ako. Kapag yan natutunan ko rin, ako tumatalon-talon na tong exercise natin sa mga susunod na episode. Doon nga pala sa interested, ang presyo ng riding school namin, one day lang one day. Isang buong session na yan from 8 AM to 4 PM ay nasa 10,000 petot. Yun ata yung beginner course. Yung 10,000 na yun pwede rin siya ma-divide sa dalawang session kung talagang free mo lang sa isang araw ay 4 na oras. Pero yung extra day mo kasi parang babayaran mo ulit yung coach at saka yung track fee. So medyo may additional, hindi siya yung parang 10,000 na hinati sa dalawa. Magiging 12,500 ata or 13K, mga ganyan. So medyo may extra gastos. Ang maganda dito, ituturo pa nila yung basic or proper riding. Pero merong wheelie, meron sila ng wheelie na parang yung may gulong sa gilid para mag-practice ka. Gusto niya kasi yun ni Erpat. So kaya kami dito napunta, imbis na yung zero to podium, yung mga pan-track. So okay din, para matuto kami sa mga buha-buhangin, di ba? Shoutout nga pala dun sa nag-message at nag-comment doon sa pinost ko may turban. So we learn new things every day. Hindi ko talaga alam na pwede pala yun. Naalala ko lang. So kain muna tapos let's go. Ganda ng Yamaha tank bag ko. Kaparehas ng Yamaha ng gloves ko. Warig na warig. Diri-diritso laang ang ating daan. By the way, makwento ko nga lang pala, nagkakaroon siya ng problema sa CR4 Gold Runway, yung auxiliary light niya doon sa S1000R BMW. Minsan daw kahit i-switch on na niya, tapos twinis na niya para mas maliwanag, hindi daw umiilaw. So baka may naka-experience sa inyo ng ganyan o alam niyo yung solusyon or yung problema, please comment down below. Kasi pangalawang aux light na niya to para sa S1000R. Pero dito sa Hypermotard, hindi pa siya nagkakaroon ng ganung problema. Medyo na-excite na ako. First time natin mag-school. Never pa ako nag-attend ng kahit anong school. So kapag natutunan natin yung wheelie reveal, ayan ako, araw-arawin natin yan. Oh, yan na. Sa bungad lang pala talaga. Uy, takot ako sa aso. Sa may riding school kami. Bali, antay na lang mga alas 8. Okay, so nandito na tayo. Ito yung pinaka-itsura ng riding school nila. Or yung pinaka-pangalan. Ayan. Tapos pagpasok mo dito, ito yung bubungad sa'yo. So tingin ko dito sila mag-a-assess ng mga yung basic skills Ang daming mga dirt bike Tapos ito yung pinaka-truck nila. Silipin natin saglit. Hindi ko lang sigurado kung may mga kasabay kami. Sana meron. Or pwede rin wala para nakafocus lang sa atin. Damot Okay. So
Ito ang ating nakikita ko sa Facebook nila. Kaya pala sabi sa amin, pwede talagang manood kasi katapat mo lang eh. Kumbaga kung meron kaming tropa na sumama, gusto manood, pwede. So ito yung susuotin natin. Ang taas. First time ko masikip yung papasok ng pa. O hindi ko lang pinilit. First time, hindi mo lang binuksan. Para ako natututo maglakad ulit. Ang taas. Para ako nakatakong. Kapag pupunta kayo dito, andalin yung gloves, yung manipis lang. Buti hindi ko dinala yung leather ko, yung yellow. Tapos wala silang 2XL helmet, so pwede natin gamitin yung sarili natin. 10, 6, 5, 4, 3, 2, Adonis challenge pala to. Shoutout nga pala Coach Chico, ang coach natin for today. Ang taas! Dito pa lang aksidente na. Ari. Sumasakit yung hips ko. May dahilan na ako agad kapag natumba. Ang taas, grabe, di ako sanay. Aray. Pani sa mga bata. Lulupit niyan. Nahirapan ako kasi tulad nung sabi ko sa hyper. Hindi ko gusto yung center of gravity ba yun? Na nasa gitna siya. Naninibago ako. So parang ganito rin yun. In short ba no? Pero ngayon mas willing akong matumba. Kaya sana ma-unlock natin yung confidence na kailangan na may dadagdag. Yun naman yung binayaran natin. Siguro kailangan ko mag-decide kung paano ko hawakan yung clutch. Nahirapan ako. Dito tayo mayayari. Dito ako mahina, pakanan. Kahit sa ATV ko, kapag pakanan, iba yung tungkod ng kanang paa ko at saka yung control ng kamay ko. Wala ako. Hindi ako marunong nung kanan eh. Pakanan, hirap. At saka hindi ako marunong gantong bike. Parang hyper. Nahirapan ako. Kahit yung basic hindi ko ma-apply. So 2 fingers tayo. Yun naman yung tinuro ni coach. Dulas na. Uy, diretso na tayo dito. Level 2. Second gear nito, ayaw. Hindi ko makuha yung second gear. Ayaw. Okay. Try. Yung nafe-feel kong dumudulas yung likod. Nakakatuwa rin na masanay yung feeling mo sa ganun. Ewan ko lang pag sa SSR na, syempre parang ang bigat at tapos mahal. Pero yan yung mga training na gusto natin. Pero sobrang bobo ko sa pakanan, grabe. Parang mag-unsubscribe na kayo sa sobrang bobo ko eh. Bakit hindi ko to magawa? I'm dead. Binunggo yung bato eh. 1 point. Assess yourself. Pangalawa na yun eh. Kill switch. Susi. Saan yung susi? Step 1. Tapos, ganito. Hello guys.
Yes, I'm okay. Thank you for asking. Okay, so ikot muna natin to. Hanggang nakalak. Okay, opposite, gulong, squat. Exhale. Up. Pasok. Yeah, pausing. Side style down. Ang goal lang naman natin ay makuha ang tamang pagbalanse ng motor. Na hindi rin natin makuha dahil sa malikot na throttle control. Pangit nung throttle control ko. Hindi mapigilan pagtingin sa harap. At nahirapan din ako hindi bumukaka kasi hindi yun yung nakasanayan ko. Pero kalma, round 1 pa lang, practice ulit tayo. Tara, balik na tayo sa track. Kalmahan lang natin, tapos apply natin yung best practice kasi hindi pa natural eh. Kahit yung mga paghawak dito sa levers, posture. Ayan. Dito sa round 2 ay tuturuan tayo ng tamang posture sa acceleration at deceleration. Lean forward sa pag-andar at lean backward naman sa pag-brake. Huwag rin kalimutan to look where you want to go at inayos na rin ni coach ang ating arms at kamay. Yung mga habit na na-build ko kasi sarili lang yun eh. Wala naman nagturo sa akin talaga. So parang kung gusto mo ng motor, oh, ganyan ka lang. Tapos ito yung control, so turo sa'yo, piga-piga ka. So ganito yung hawak mo. Hindi mahirap yung tinuturo ni coach. Mahirap tanggalin yung naging mo, bad habit. 3 fingers lang. Sa bandaliri nga, sumemplang ako eh. Yung practice pa lang nung paa, ang hirap na. Foot peg, lipat ka doon sa brake. Foot peg, lipat ka doon sa brake. Sanay ako nakaabang lang. Kahit practice lang, huwag ka titingin sa baba. Ama pa, laging level. Hey! Okay, okay. Copy, coach. First gear, copy. Hey, nakuha natin ng maayos yun. Let's go. Grip, posture, ipit. At dito naman ay tinuruan na kaming magpaskit ng gulong. Okay? Hayaan mo siya mag-skid hanggang sa maubos. Hanggang maubos, baba ang kaliwang paa. Ah, okay, okay. Okay? Eh, ayos ah. Sarap sa feeling na nag-skid. Ah, oo nga. Tama, tama. Woo! Hey, student of the game, let's go! At dito na nga nagtapos ang maliligayang araw ko dahil pinaikot-ikot na kami ng pakanan. Lalay ng paa, okay lang. Tinuro pa yung isang ko, no? Grabe naman yun, no? Ay! Ay, walang brake. hindi, hindi marunong kumanan. Kanina, pakaliwa ka, anong pakababa mo? Kaliwa. Ah, Eh, pakanan ka, anong pakababa mo? dapat kanan. Ah! Tuloy lang. Ang layo ng pakanan eh. Yung skills ko, pakaliwa at pakanan, ang layo. Nagsisimula na ako ma-frustrate sa parting ito dahil pa ulit-ulit kong ina-assess kung bakit magkaiba ang balanse ko sa motor sa kaliwa at sa pakanan. Pag kumakaliwa ako, na-straight ko to eh. Kaganyan ako. Hindi ako... Yan, ganito. Bukod sa pagbalanse at pag-ride ng motor, nahihirapan din ng kong isabay ang pag-apply ng mga bago kong natutunan dito sa riding school. Pero salamat kay coach dahil lagi niyang pinapaalala ang tamang posture at ang grip sa motor.
Try natin maglabas yung legs. Oh shit. Nakukuha ko na. Okay. Ayaw mag-straight ng kanan ko. Nakakainis. Ba't ganon? Kuha ka kasi ng arko. Yun oh. Chamba. Putik. Konti pa. Kuha ka ng ark. Malaking ark. Yun. Yan, ark. Putik. Yun. Puwet. Relax ang braso. Nakikita ko, napapagod na yung kamay mo. Hindi consistent. Putik. Nanggigigil na ako. Wala. Kanta dito. Ikot ka ba? Kanta. Happy birthday to you. Kanta. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Huwag ka minto. Yun oh. May ganyan ba na puro kaliwa lang? Pwede ba mag-brake? Hindi. Puro gas lang yun. Sa lahat ng drill na ginawa namin, itong pa left right ang paborito ko. Dahil balanse ang drill na to. Konting pakaliwa, konting pakanan. Pero at the same time, diretso lang ang takbo natin. Hindi rin ako nahirapan i-apply ang pag-grip sa tangke. Look where you want to go at ang tamang pagkembot sa bawat ligo ko. Gandang practice to sa kanan ko kasi paunti-unti lang siya. May paskid ang putik eh. Kapal na mukha eh. Uy, grabe, pinatalon. Putik. Naramdaman ko pagkabobo ko ah. Panis, ang bangis. So pakita ko lang sa inyo yung truck. Break time namin ngayon pero di pa naman tapos. Hindi masyado halata sa camera pero mataas-taas to. Grabe, nakakapagod. Actually yung pinaka gagawin nyo hindi mahirap eh. Para sa akin to, kwento ko lang sa inyo yung experience ko. So yung pinaka gagawin hindi mahirap, pero sobrang hirap tanggalin yung bad habits or yung mga natutunan natin na hindi naman best practice. Kasi tuturo nila yung best way na alam nila para sa gantong riding condition. So doon ako nahihirapan. Yung bumubuka ka ako kapag may corner. Hindi naman sobrang buka ka, pero kumbaga nag-open yung legs ng konti, nagli-lean. Dito kasi hindi, kailangan nakagrip ka lagi sa doon sa tangke. Tapos applicable naman siya kahit doon sa XSR natin, sabi ni coach. Lupit nito, kanina pa yan. Actually same reason kung bakit daw mas madali talaga magturo ng bata, kasi wala pa silang mga nabuong habit sa katawan nila. So lahat ng natuturo, yun lang yung ina-apply nila. Hindi katulad katulad ko. 4 years ako nagmomotor kasama yung ADV. Yung mga natutunan ko doon, sarili ko lang. So hirap lang tanggalin, nakakailang. Kahit yung placement, hindi ako ganito mag clutch at saka brake Pero ngayon, yun na yung i-apply ko. So mga ganun lang naman, ang hirap. Kailangan nakaganon ka, huwag yung masyadong, alam mo yun. Pero nakakatuwa. Tapos unti-unti mo may apply, feeling mo nag-i-improve ka. Kahit konti lang. Yung pakanan ko sobrang bano, putik. Pero kanina medyo okay naman. Ito pinag-take na naka-green.
motocross course na nila yan. Hanggang doon may paakyat pa. Babaybayin ata namin yan para masilip lang, para matry. So okay din to, nakakatuwa, nakakapagod. Ang laking bagay din nung natumba ko kanina kasi parang doon pa lang tapos na yung takot ko. So ngayon mas nililiyad ko, kahit matumba ako ulit okay lang. Overall okay, i-try nyo to. Medyo may kamahalan nga lang kasi parang 10,000 eh. 8 to 4 yun, 8 to 4. Pero so far sulit naman. At bago matapos ang session ay pinagbigyan kami ni Coach Chico para masilip at masubukan ang motocross track kung saan naglalaro ang mga mas marurunong na. Hala! Ay! What a save! Uy! Hala! Ay! What a save! Uy! Coach! Nandun pa rin! Kanina pa inaantay eh. Pinayon natin to from this position. Pataas. Sa mabigat. Hop. Ingat yung paghawak dyan, umiikot, baka maputol daliri mo. Wag sa Wag sa wheels. wheels. Hindi ko matapak-tapakan. Alam mo ba, muntik na ako sa likod mo? Oo, hindi ko matapak-tapakan yung right brake. Hindi, bakit ka huminto? Humina. Ang power, hindi lang nakaangat. Naka-primera ka ba? Oo. Check natin mamaya. Clutch. Pag ganito naka-primera pa rin. Yung pababa naka-primera para may alalay ka sa clutching. Kasi pag front brake ang ginamit mo, wala. Dudulas lang ng dudulas. Uy, ang ganda ng ano dito ah. Ganda na ng sunset. Una ka na, baka umisa pa. For the vlog! May paskid boy! Sarap! Wala na, di na kailangan mag GS. Kahit yung GS 450 na lang, hindi na yung 1300. Hindi mo magaganto yung ano, mga BMW, manghihinayang ka. So review natin yung mga natutunan. Tiptoe sa foot pegs, grip, bird's nest, yung bayag mo nandito sa may harap. Relax lang. Look where you want to go. Hey, let's go! Basics. Tik yan. Nakaka-bad trip panoorin. Ito, subukan ko. Ah! Konti! Ah! Ayun, tapos sa episode natin ngayon. Sa mga nanood, salamat sa inyo. Baka meron pang second session to, so abangan na lang natin. Bitin. Pero late na rin, magagabi na. So again, thank you everyone, ride safe.